Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo dito sa ongoing Esports World Cup at natapos na po ang mga crucial matches na kung saan ay nakakuha na ng 4 players na kukumpleto sa 16 players na magbabakbakan for championship $250,000. Nandito na po sila Magnus Carlsen at iba pang malalakas na players. At mamaya po magsisimula yan. Pero bago natin masaksihan yon, atin munang aralin at maramdaman ang crucial games na nangyari sa mga matches, especially sa laban nila Hansmok Niemann and Anish Giri. Matindi tong naging match nila. 2 crucial games na nagkapisakan ng i-analyze natin at kapulutan natin ng aral. At mamaya naman po after nito ay kay Levon Aronian naman. Okay. So, bago natin ito simulan mga kamatyas, ang palagian nating sinasagutan na puzzle from Internet Chess Club. Ito po yung iniwan natin last time. Congratulations sa mga nakakita ng Queen to E5, threatening matyas, obligadong harangan ng pawn. Bishop D5 check, iiwas ang king and then kakapturin ang pawn sa F6. Pag kinapture kasi mati bishop, obligadong depensahan ng tore. Tetempo ang white, Queen E6, mamatyasin ulit, no? And iilag Queen E7, tetempohan ng atake, didepensahan uli yan, at kakapturin na po. Ayan na yung brilliant sacrifice. Check, huling harang, matchas. Medyo mahaba-haba ang solution, ano? Ayan, pero yan talaga ang solution dyan eh. At shout out natin ang mga nakasagot mamaya sa end part ng video. At ito naman po, ang ating puzzle na iiwan for today's video. It's white to play. Hanapin nyo ulit ang brilliant solution. And then, nandito po sa missions, pag kinilik nyo yan, ang iba't ibang mga performances nyo na magagawa dito sa Internet Chess Club. All in na po ito mga kamatyas, nandito na sa mission. Kaya missionin nyo na ang training nyo dito. Mag-create na po kayo ng account. So, just type play.chessclub.com o kaya pwede po kayo mag-download sa App Store and Play Store ng Internet Chess Club. Available po yan sa Android users and sa Apple users. Okay. Ang ginawa dito ni Niemann, nag-E4, E5 si Giri, Knight F3, Knight C6, at nag-Bishop C4, Knight F6. Ang kanila pong naging laban, kung tawagin, ay 2 Knights, Modern Bishops, opening Italian game. Ayan. Dito kasi madalas nating nakikita, di ba, yung Bishop C5, yung Gyoko Piano, pero dito napansin ko sa top level na uuso yung simpleng Bishop E7 lang. Nag-Knight C3, ayun. Dito naman, madalas nating nakikita, di ba, yung C3, kinokontrol yung D4 at B4, pero dito, Knight C3, ano? D6, para simpleng lagyan ng development mamaya ang light square bishop, at A3 naman. Para kung mag-Knight A5 man talon, may simpleng aatrasan na po ang bishop. Mas safe yan na hindi basta-basta ma-exchange sa knight. Hahabulin kasi yung bishop na yan eh. At dito nag-castling, at dahil wala nga pong H3 na ginawa, nag-Bishop G4, sinamantala ni Giri na ipin, ayan, para may pressure kagad, pinaalis, pero mini-maintain lang yan. Magandang i-maintain ang Bishop pagkaganyan, especially ang Bishop po hindi makakababa sa E2. Nakalabas na eh. Ayan, nakakailang yan, ano? At dito nag-Knight D5, hamon ng Knight to Knight, pero ang pakay talaga ng Knight na yan ay tagpasin yung Dark Square Bishop para mapasakamay ng puti ang Bishop pair. At kinapture-capture, nag-Queen C8, okay, Queen C8. Dito po, bookline pa rin ito. Nag-G4 na. Okay. Dahil sa pagkailang dyan sa pinayan. G4 na. Yun nga lang, syempre, kompormiso pa rin dahil shield yan ng White King pero yan ang ginamit na pang-atake. At nag-C3. Ayun, para maka-D4 na. Ayun, dito po mga kamatyas, C3 ang novelty sa labanan na ito dahil ayon sa nakatala pa sa nangyari ay King G2. Okay? C3 at nag-Rook E8, King H1. Ayan. So, dito na-realize ni Niemann na kumbaga, kompormiso na yung shield ng king niya. So, gusto na lang niyang gamitin pang-atake. Kumbaga, napasubo na, ituloy na. Rook G1, tapos may nakikita po kong H4. So, yung Rook G1, ang purpose ay depensahan yung po na wag basta-basta bumagsak. Nag-Knight to D8. Ayan, magmamaneuver naman, going to E6 to F4. Nag-Rook G1, C6 pali sa bishop, atras lang, at nag-Knight to E6. Ayan na nga po yung paparating. At nag-H4. Yan na rin ang paparating. Kukulungin ang bishop at obligadong mag-F6. Ayun. Okay. Pag F6, H5. Na-advance ko yung pindot mga kamatyas. So, pero yan naman ang ginawa. So, ang purpose kasi ng F6 para may aatrasan ang bishop doon.
Kasi kung dito po aatras, papangit ang bishop, lalong mababad eh. Mas may purpose ang bishop dyan, atras kumpara sa bishop h7. So, kailangan po kasi sa chess talagang tinitimbang, no? Talagang kailangan ng iba yung realization para mas mapili nyo po yung good decision. Eh, ang chess is about good decision din eh, no? Realizations, dami. Knight h4, ayan na po, para may paparating na knight f5. Maganda talaga ilagay ang knight dyan. At nag-bishop f8, nako si Giri. Kunat-kunat muna, queen f3, develop, queen d7, bishop e3, okay. So dito po talagang nagagandahan ako sa forma ng development sa mga pyesa ng puti. Kasi lahat nakaangat na eh. Rook e d8 para magdi d5. Ayan, para i-improve na yung sentro, matakpan din yung diagonal na yan. Kinapture na po yung knight. Ayan. Grabe ang decision na. Kung ako, parang ayokong ipagpalit yung bishop sa knight lang ng ganun-ganun lang. Pero, tingnan natin ang balak. Queen ang pinang-capture. Dito po, dapat bishop ang mas maganda raw mga kamatsas. Bishop. Pero queen ang pinang-capture eh. G5. Ayun. Dito, nag-blunder ratio si Niemann. Nag-collapse ba yung makina? Nababasa ko kasi, coach, nag-collapse ang makina. Yung sa mga previous uploads natin na si Niemann na naglalaro. Ayun. Dapat daw po ang tira dito, tuluyan ang logical knight f5. Yan talaga. Sa experience ko rin po, yan talaga ang madalas ginagawa dito. Pero itong G5, natakam dito si Niemann na bumomba kagad sa king side. Gusto kagad bombahin. Yun nga lang, hilaw pa pala yan. Ano kaya yung best move na ginawa dito ni Giri? Panghatol against blunderacious move na yan. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng bishop takes h5 sacrifice. Hindi nga pala makapture-capture yan dahil may sundot ng queen h3. Okay? Queen g3, umilag at kinapture na yung pawn, capture and rook d7. Yan, extra support. Kasi nakapatong na yan dyan. Medyo iba na balak niyan. Rook g2 para titriplihin po. Ilalagay ang tori dito. Nag d5. Ayun, para makahinga na rin ang bishop mamaya. And then at the same time, may timing to capture sa e4 para imagine niyo po pag isa na lang yung pawn dyan, kahit pa paano may target ang black dyan. Okay, mawiweaken yung pawn e4. Pinagpatong triple at nag-rook e8, f3. Ayun, pinagtiba yung pawn e4 at nag-rook f7. Ayan. Agad namang pineresure ni Giri. Rook h2. Ayan, nagbabalak na baka gaganon and then makapag-produce ng atake. Pero talagang sobrang kunat ng position dito ni Giri. Inatake ang tore, angat lang. At kumapture, capture. Pinagpatong pa ang tore. Talagang gustong pabagsakin yan. At nag-bishop d2. So dito po, syempre, hindi pwedeng isabay-sabay ng capture-capture dyan. Maiiwanan ng tore yung pawn sa g7. May threatening matchas. Kaya nag-rook d7 lang si Giri. At mukhang dito dadaan mamaya, no? Pero, bad move. Dapat ang good move daw ay G6 lang. Grabe, ang kunat talaga. Ang kunat. Rook D7, Rook H3. Ito talaga yung mga tipong laro, mga kamatyas, na kailangan ng tiyaga talaga. Kailangan matyaga ka dito. Talagang bawat tira kasi mahalaga eh. So, ayan, Rook H3, extra support dito sa F3. At nag-bishop to b6. Tinan yung kakunatan yan. Pero ito pong bishop b6, may purpose yata to play bishop d8, mga ganon, ano? Kasi hindi pwedeng bumaba ng ganon lang eh. Kasi may iwanan yung pawn g7 eh. So itong bishop b6, may natatanaw akong bishop d8 plan. Ayan. Nag-king h2, angat lang. Kumbaga sa isip ni Niemann, bahala ka sa kakunatan mo, magkukunat din ako. Bishop d8, ayan, tiniretsyong knight. Bishop g5 binarangan at bishop c7, bishop e3 at nag-h6. Pumasok na nga po ang knight at dito mga kamatsas, expected pala ni Giri yan. Ano kaya? This time, brilliant decision naman ang ginawa. Pakiguess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Grabe na pala yan. May ganyan na palang realization. Pwede na pala yan. O yan, may pressure pa rin kahit papaano sa F3. At ang nakakatakot pa nitong paparating, yung push E4 na mabibigyang buhay na yung diagonal. May mga tusok-tusok din eh. Ayan. At dito, nakipagsabayan. Bishop takes. At ito na nga po. Ayun na nga. Binira na ng diagonal attack. At nag-F4 hinarangan.
nag G6 lang para wala nang tamaan at solid na yan. And then, ayun, para malaya nang makaalis ang tore, para wala nang threat doon. Nag Queen H4 at ang basa ko dito may Queen takes H5. Ayun, since nakapin yung king, agad namang nag-react si Giri, King H7. Oh, may tempo pa, no? Sa pagpapaliwanag sa atin, sa side natin as human, may logical ito, no? Pero sa computer pala, dapat ang tira King H8 o kaya King H7, King F7. Balik tayo sa King H7, Bishop G5, and nag-Rook D3. Nagkasunod-sunod dito ang bad moves ni Giri. Ayan, dito naman, mukhang pasugod. At kapag kinapture yung tore na yan, kakapturein, makakapag-produce ng mainam na pass po ng black. Pero, dapat daw ay King to G8. Ayun, talagang doon pinababalik. Oh. Tapos mukhang lilipat dyan sa kabila. Ayaw talaga sa H7. Balik tayo sa Rook D3 at nag-Rook G3 naman po. Ano na ba time control nila dito? Medyo parang confused na sila pareho. Pero dapat daw po ang tira ay capture, capture, tapos B4. Na kung saan mahirap pong makita ang tira na yan. Mahirap makita. At nakaka-pressure yung pass pawn talaga actually. Yan na yung limitasyon ng or boundaries ng human sa computer, ano? Nakakailang sa human eye pero sa computer okay lang siya. Balik tayo sa Rook G3. E3, ayun, para makaproduce na ng pass pawn at nag-Rook E2. Kasi nga, di makapalag yung bishop, nakapin. At itong tore na to ay kakapturin yung pawn. Para mawala na yung pass pawn na yan. Pero ang gusto po ng computer is Queen H3 and Rook G1. Okay, kung tayo kung accurate ang hinahanap natin, yun po ang mga tira. So Rook E2, Queen E4, dinagdagan ng depensa at nag-Rook G2, Rook D5. Ano idea? Kakapture doon. Imagine niyo po, tapos may Bishop takes F4. Tuhog-tuhog ang mangyayari. Kaya umiwas kagad dito si Niemann at nag-Rook D1 check. Naku po, di rin pala makaiwas basta-basta. No? Queen B1, naku po, may sundot ng malala sa ilalim. King G3 angat. Sinundot na talaga. Rook H2 at nanundot pa ng nanundot. Ayan na po, Queen G1 check. Rook HG2 hinarangan para may counter attack. Nakipagsabayan ng capture-capture. Yun nga lang po. Ayun, dito sinimplihan lang na himbis na capturein ito, yung bishop ang kinapture. Genius, mga kamatyas. Halimbawa, kasi pag kinapture to, may bishop takes. Ano? Pag kinapture to ng tore, bishop takes pa rin eh. Tuhog-tuhog ang tore, no? Pag umangat, di ito capturein para manatiling may pass pawn, may tempo pa, at pagka gumanon, ito na po ang kasunod. And then next move would be Bishop D2, mga kamatyas. Grabe, tindi. Napakatindi ng ginawa dito ni Giri. Dinaan sa kunat-kunat, tapos nung nag-collapse, ang bilis naman umatake. Ano? Okay, ito pa po yung isang game na nagkapisakan sila. Game 2 kasi, tabla. So ito pong game 3, white uli si Niemann at kapansin-pansin na mukhang nagkahamunan uli na inulit ang kanilang opening. Inulit. Konti lang ang diferensya eh. Kala ko nga na mali ng upload ng chess.com dito. Kala ko naulit ng upload eh. Pero may diferensya, may pinagkaiba. Ayun So Queen C8, C3, Knight to D8, Rook E1. So dito naman po kanina nag G4 kung matatandaan nyo po, no? Ang novelty naman dito ay Rook E1. New move na, mga kamatyas. Nag C6, ganun pa rin halos. Knight E6, gumanon pa rin. At nag D4 this time. Ayan, kanina kasi may pagkakataon na yung white naka Knight H4 si Niemann no? Mukhang iniba na ni Giri para walang Knight H4. Nag D4 naman dito, syempre, to build the good center. Kinapture, ayun, bad move si Giri. Dapat daw po is Queen C7 lang. Maintain lang yung Pawn E5. Oo nga, sa akin pong experience na sa mga nakikita ko, hindi basta-basta kinakapture ng black yan kasi nabubuuhan nga ng magandang sentro eh. Capture, ayun. So dito naman, ang gusto dito ng puti o ng computer ay Queen takes D4 dapat. Para manatiling may target doon sa Pawn D6. Kumbaga, pagka imagine niyo po, nandiyan ang Queen, may Bishop F4 paparating, Rook A D1, tatargetin talaga yung weak pawn sa D6. Okay. Pero pawn ang pinang-capture, yes, buo nga ang sentro pero nawala naman ang target doon, nasaraduhan ng pawn sa D5. Nag H6, okay, ito na naman po, ang kunat-kunat, talagang binakbakan ni Niemann ng massive center control at nag-Bishop H4, sumundot muna si Giri, Rook E2 at nag-Queen D7, F5 na, pit-pit,
Bishop H7 and Bishop F4. Imagine niyo po yung position. Grabe, ano ba mangyayari sa black dito? Pit-pit eh. E5, capture. Ayan, malakas ang loob dito ni Niemann makipaghamon ng queen to queen. Pero umayaw si Giri. Kasi talagang madodominate ng husto ng puti ang space, mga kamatyas. Napakahalaga ng space sa chess. At dito nag-queen F1 para magkadepensa na ang bishop at makatulak kung kinakailangan para makatempo ng discovered attack. Pero nag-queen B6 check, bishop E3 at nag-queen B5, bishop to D4 and nag-rook D8, rook E4. Ayan. Kumbaga, kaya ginawa yan ni Niemann para gusto niya talagang habulin na mawala yung reyna dito ni Giri. Queen to queen eh. Pero kung accurate po ang pag-uusapan, ng tira daw ay A4. Grabe. Bakit A4? Lagay nga natin sa natin lalagay. Halimbawa dito. Queen D3, isugod natin. Titirahan lang ng rook D1. Okay, tapos pag nag-queen G3 check, rook G2. Pagka kumapture dyan, rook to D3. Ayun, ang haba, no? Pero magi-give up ng black yung isang pyesa. Lalamang ng isang pyesa puti. Okay, balik tayo sa rook E4 at nag-queen A5. Talagang ayaw ni Giri ng laban ng wala ang queen. Umayaw siya, queen A5. Dapat naman daw ang tira dito ay ito na po, itong malalim na realization. Rook takes bishop, pagka kinapture dito, kakapture mga kamatsas. High level ito, high level of understanding of application ito. Sabay rook takes E5, ayan, etc. Pero lamang pa rin ang puti pero konti lang. Yun nga lang po, psychologically speaking, medyo mahirap talagang i-handle ito sa black. Queenless tapos mahina pa yung mga pawns, may mga target pa ang puti dyan. Naku po. Balik tayo mga kamatyas. Queen A5 and then bishop C3, queen B6 checking G2 and then C5. Ayan. At mukhang dudungaw doon ng mga ganyang pressure. Queen F3, inagapan ka agad dito ni Niemann ng diagonal. Queen C7, nag-A4. Okay. Kasi may B5 na nasisilip siguro na makakapanggulo. So in A4 muna. B6, bishop C4. Grabe. Ganda ng position ng puti. Ganda ng position, no? Tingnan nyo. Halos lahat nasa puti na yung space. Nag-aabang na lang ang black kung anong gagawin talagang break dito ng puti. Ilag ulit, ganon. Ayun na. Tingnan nyo yung evaluation bar. Decisive advantage na pagkaganyan. Grabe ka-aktibo. Superb yung mga ano talaga. Parang naalala ko dito ang puzzle ng Internet Chess Club, mga kamatyas, no? Parang hawig na sa mga puzzle ito, Bishop E5, tusok-tusok muna, nag-queen C8 at nag-king G3. Talagang gustong pitpitin na parang bawang ang position dito ng black. Bishop G8, okay, atake sa E6. H4, Bishop D2, Bishop F6, ayun, ito na po. Pero accurate ba yan? G5 ang mas malakas pala, talagang pambukas talaga tong G5, pangwasak talaga. Capturein mo o hindi, no? Silipin nga natin mga kamatsas. Halimbawa, kung kumapture dyan, may queen H5. Kitang-kita pala kagad diferensya, no? Sabi HG5, threatening G6. Ayun, etc. Pero sa madaling sabi po, G5 talaga ang powerful move. Pero balik tayo sa Bishop F6. Rook F8. Okay, pin lang. Umiwas naman dito si Niemann. Hindi niya napansin ang malakas na tiradang capturing lang pala ang pawn sa G7. Tuluyan na pala. Capture, tapos exchange. Ayun, sabay Rook F2 check muna. Ayan, may pasakali pa. Pag nag-king G7, kasi kung dun pupunta, may mga sundot ng check, tapos ka-capturing lang dito. At dito po, kaunting kaalaman lang sa endgame, ito po mangyayari. Ito po mangyayari dyan. Takes, and then king opposition. So ito, same number of pawns, pero considering na magkakaroon po ng outside pass pawn kasi dyan ang puti. Alinman sa G or basta nagkaroon ng exchange, magkakaroon ng outside pass pawn at yung king mabibisi sa pass pawn na yan at malayang makaka-atake ang white king. I-smash ng white king yung mga pawns na yan. So kaya dito po ay talagang super winning for white. Yan ang laman nitong position na to. Okay, so balik po tayo sa queen D3 na ginawa. Rook D8 hinabol at nag-queen F5. Ayun. Bishop H7. Pero teka muna para paglilinaw lang mga kamatsas, para malinaw lang. Pag kinapture kasi ang bishop, ito po mangyayari. Di rook G7. Rook takes. Capture and then, ayun, may ganon. Tapos harang ulit.
Tapos ayun. Para paglilinaw lang mga kamatyas, bakit ba ayaw kainin yung bishop sa F6 na pinangtuhog? 'Di ba? May mga ganung laman kasi, timplado kumbaga. O balik tayo sa ginawa dito ni Giri, bishop H7, queen E5, GF6, rook F6, rook G7, and rook F7. Grabe, bangkay na si Giri dito. Kumbaga sa manok gumaganon-ganon na lang. Kisay na lang ang pag-asa ng manok dito. At capture, rook takes, talagang grabe. Iba na rin kumamada talaga tong si Niemann, ano? King G7, rook D7, and then bishop to E4, rook takes A7. Tingnan nyo po, bugbog na bugbog. Kulang na lang talaga. Iabot mo yung kamay ni Giri sa kamay ni Niemann, mag-resign ka na. Kulang na lang, hagisan mo ng tuwalyang puti. Simbolo na resign na. Pero dito, palag pa rin si Giri, palag. Rook D4, B3, bishop D3, at nag-rook F4. Ayun, para hamunin pero umiwas. Hindi po talaga pwedeng makipagsabayan ng exchange dito. Lugi na talaga black eh. Okay, so kitang-kita, may extra pass pawn dito ang puti, pero parang ang mga bagay-bagay ay humirap pa. Ayun. So, endgame, check, ganon, doon, ganon. Matatag pa rin si Giri. Ayaw bumitaw, matatag pa rin. Yun. Bakit dito? Para check doon tapos papasok. Rook D3 check, ganon. Kaso baliwala yung pasok depensado na yung bishop. Gumanon, ganon. Sumugod. Okay. Sumugod. Kinapture. Tama pa rin. Check. Doon. Check. Naku, matatabla. Check. Ganon, balik. Aba! Ang ganda ng endgame na to. Teka muna. Pala isipan Check ulit. Ayun mga kamatsas. Tingnan nyo po. 0.5 seconds. Pagtira dito ni Niemann, hindi umabot ang oras. Kahit na winning siya pero hindi umabot, natalo siya. So ang score ay lumalabas 2.5. 0.5. Ang sakit nun kay Niemann. Hindi kaya napahampas ng table to sa sakit, ano? Parang kay Magnus hinampas yung table nung winning kasi biglang grabe. Natalo pa yun, hiwaga ni Giri pero correct play po ito po para ituloy lang natin. Halimbawa, chumek ulit kasi nangungulit ang check ganon, tapos gaganon. Ito po ang tamang dapat gawin kasi bishop F7. May panempo. May pang-tempo dapat. Tapos halimbawa, hindi, rook A8, baliwala Kung dito naman pupunta, sugswang na talaga, gaganon So at least walang check na makulit doon kung gaganon ulit, and then king B7, wala na. Magkuqueen na. Ganun kabilis. Hindi pa umabot si Niemann. Aray nako, na flag down pa. Kaya po si Giri ang isa sa mga nakapasok sa 4 players to compete with another 12 seeded players mga kamatsas. Mamaya tingnan natin kung sino-sino nakapasok. Okay, lipat naman tayo kay Aronian. Ito, matindi tong laban na to mga kamatsas. Nagpakawala na naman ng brilliant move dito. Kalaban ni Aronian ay si Andrei Esipenko ng Russia. Bata pa to, Malakas din yan mga kamatsas. Kung inyo po matatandaan, isa yan sa nakapisak din kay Magnus sa importanteng tournament na yon, nadali niyan si Magnus C4, E6, Knight F3, D5, E3. Kakaiba ginawa ni Aronian Kakaiba Iba setup. Mahirap paghandaan yung ganyan. Kung tawagin ay Agincourt variation ng English. Nag D4, okay, at nag C5, sinabayan ng pasabog, tapang ni Esipenko. Knight BD2 at kumapture sa D4 capture at B6 para i-develop ang bishop. Ayan, and bishop D3, ayan. Pwede nyo gamitin to mga kamatsas, yung mga ganitong simpleng opening lang. Meron ka na kagad development sa magagawa. Bishop B7, castling, knight C6, and queen E2 at dito nag-rook C8. Para, okay, pressure, nag-rook D1. Rook C7, ayun. Sa dinami-dami po ng ginagawa dito, queen C7, queen D6, DC4, knight B4, knight H5, dami nang naganap Rook E8, itong queen C7, rook C7, bagong luto ni Esipenko. Okay, rook AC1, ayun, bumalik po uli. Na-transpose uli mga kamatsas. Ibig sabihin, transposition na pala to. Bumalik sa bookline
Queen A8, ayan. Wala pang novelty ulit mga kamatsas. Nauwi sa isang linya eh. Capture, ayan. Ito na yung lumalabas na novelty. Kasi A5 at Rook F, C8 ang mga nagawa na dito. Itong capture, ngayon pa lang po naganap. Kay isipin ko pa rin ang galing eh. Rook F, C8 at bagamat magandang tignan pero bad move po. Dapat daw ang tira dito mga kamatsas ay Queen to D8. Balik ka dyan. Ayaw ng computer yung queen nandun sa dulo. O kaya knight A5. Yan ang mga tira mga kamatsas. Ayan. Balik tayo. Sa Rook C8. Knight G5 mga kamatsas. Ayun. Kitang-kita po ng ating mga mata. Blunderacious ang ginawa ni Levon Aronian. Dapat daw kasi ang tira dito ay D5. Yun na pala. O kaya Knight E4. O kaya Rook E1. Yan, pipili ka lang, no? Knight G5 Blunderacious, nag H6. Okay, dito mga kamatsas. Pagkatapos ng Blunderacious, bihira yun Blunderacious tapos tumalo ng brilliant move. Pakiguess niyo po yung brilliant move dito na nagawa ni Aronian. Sa ilang sandali lang, tutuloy ka agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Congrats sa nakakita ng Knight takes E6. Brilliant move. Capture, capture. Ayun. Ginagawa talaga yan mga kamatsas. Bagamat parang walang mabilis, direct kagad na kapalit ng isang pyesa. Pero may kaunting kembot-kembot at mamaya mararamdaman na. Ang tawag po dito ay positional sacrifice. No? Sacrifice tapos kukontrolin mo lang ng maigi yung position. Kasi dito in realization yung bishop ang pangit, yung queen ang pangit, nakalak. Knight F7, Knight to E4, another genius move. Kinapture, ayun. At nag-bishop takes E4. Misplace ang mga pyesa. Misplace. Ayun na. Kinapture at nag-queen H7, another best move. Ayun, threat yung G7. Bishop F6 sinangga. Dapat daw po ang tira is Rook takes na. Bakit? Ano nga mangyayari? Pag kinapture to, Bishop takes, pagka gumanon, capture, and then pag nag-queen takes, may queen takes E4. Yun, lamang pa rin ng puti. Pero lamang pa rin eh. Bishop F6, okay, kinapture lang, brilliant again, capture, and then Bishop G6, threatening queen takes, knight matchas. Kinapture para may depensa at dito, kinapture lang, capture, and another deadly move, Rook D7 mga kamatsas, threatening Rook takes, or pag inalis naman ang knight, may pamatsas na paparating. Wala na. Okay. Grabe si Aronian talaga pagkatapos mag-champion itong nakaraan sa freestyle. $200,000 US. Ngayon naman, nakapasok na naman. Isang muka. Parang sila-sila lang lagi mga kamatsas. Ito na po yung mga nakapasok. Yung 4 players na nakapasok ay sila Levon Aronian, Giri, Nihal Sarin at Jakovir Sindarov. Sayang si Niman, di nakapasok. Parang may nakita akong picture, parang nainis dun sa laro niya, parang napahampas yata sa tapat ng screen wala tayong magagawa. Okay, so ito po yung update at abangan po natin mamaya ang 16 players together with Magnus Carlsen. So ito po yung mga players na yun Magnus, Nakamura, Nepo, MBL, Duda, Erigaisi, Abdusatorov, Artemiev, Ferusha, Fedusiv, Caruana, and Weyi. Alam ko na tanong nyo mga kamatsas, bakit wala si Wesley? Yun po ang hindi ko alam mga kamatsas. Ito yung mga nandito So dadagdagan niya ng 4 players to make it 16 players mga kamatsas at yan po ang abangan natin sa kanilang bakbakan mamaya mga kamatsas. Maraming salamat po at ito po ang mga shoutout natin. At yung shoutout natin mga kamatsas, nakat na to, nakat na. Nung pagtingin ko, iba pala yung sinagutan natin. Hindi bale, shoutout na lang natin, sagutan natin sa next video natin yung mga nakatamang sagot para ma-discuss natin na iba pala. Yan. Sige po. Para ma-shoutout ko kayo sa susunod. Maraming salamat po. Magkita-kita muli tayo sa ating mga susunod pang video uploads.